Good evening. It's December 21, 2023. Thursday night, mga 9 PM na. So may schedule tayo na bubuhusan. Maliit lang to na portion. Mga nasa 50 cubic lang to, maliit lang to. Okay, so konti na lang, may naayos na lang, may punch list na lang sa elevation. Tapos i-approve na namin to. So bali, bibigyan ko kayo ng tip. Kunyari kayo ang naka-assign na concreting engineer or pouring engineer. So yung mga information niya dapat nyong malaman kasi kayo ang pinaka engineer in charge sa for that night or for that pouring. So number one, dapat alam nyo yung elevation, mga elevation yan. Tapos yung mga slope, yun, alam nyo dapat yan. Tapos yung mga drain, dito may mga drain din yan. Yun, elevation, drain. Tapos alam mo yung finish, kunyari rough yan, broom, trowel finish or smooth finish. Oo, tapos alam nyo rin yung area. Tapos yung volume na rin. Okay, so yun yung mga kailangan yung malaman. Tapos yung may mga blackouts ba dyan. O yung info na yun, hindi lang galing sa yun. Ito turn over yun ng kada engineer. Sa formworks, kunyari yung formworks, i-hand over sa yun. O sabihin niya, Brad, o bro, uwi na kami. Siyempre talaga may iwan talaga sa ganyan yung sinong naka-assign na pouring engineer o concreting engineer. So yung rebar, i-hand over sa yan. O ito na, okay na. I-hand over sa yung rebar. Tapos yung formworks engineer, i-hand over sa yung formworks. Tapos kung may mga sasabihin siya, bro, ito na lang ang babantayan mo, kulang dito, ganun. Kasi take note, hindi pwedeng lahat mag-overnight. Kasi yung formworks, kinabukasan, may trabaho pa yon, magko-formworks pa siya. Yung rebar engineer naman, mag-rebar pa siya bukas. So may walang talaga is yung concreting engineer. Yun na. Yung mga info na yon, again, galing sa kanila yon. Mga special instructions nila. Okay, tapos yung ilalim, yung kadena, yung bracing, para sa lateral movement. Tapos yung mga, basta pinakadelikado dito yung sa ilalim. Yan. Pwede magkamali kayo sa ibabaw, pero sa ilalim wag kayong magkakamali. Dahil pagka nagkamali kayo sa ilalim, pag tinipid nyo yung ilalim na yan, yung mga shoring na yan, yung mga tukod na yan, disgrasya. And mind you, pag na-disgrasya, wag naman sana, wala nang replay. Alright? Yun ang ano natin doon. Tapos, pagka na-approve na yan, hihintayin nyo na lang yung pouring crew or yung minsan ang tawag doon is flatworks crew. Mag-ano muna kayo, magto-toolbox kayo, tutulbox kayo lahat. Yung foreman or leadman ng pouring crew nyo, ito-toolbox nyo with the workers. Tapos sasabihin mo sa kanila, meron kang hawak na key plan, i-hand over mo rin o i-download mo rin sa kanila yung mga info. Ang kailangan na lang info is meron bang depression, mga blackout, yung elevation niya, kung naka-slope ba, lahat yon. More on sa surfaces ng slab. Mga info rin na ibibigay mo sa pouring crew, especially on the leadman or on the foreman. Okay, pagkatapos na yon, maghihintay na lang kayo ng concrete mixer. But then again, kailangan isa-set up nyo muna yung tawag niyan, yung pumpcrete. Whereas dito, sinet up namin sa kabilang kalsada. Tapos yung boom lang, mag-i-splice lang kami, magdudugtong lang kami ng tubo. Alright, and then regarding sa rule, dito lang or usually, ang rule natin sa ilaw, kung gaano kaliwanag yung sa ibabaw, yung under slab sa ilalim, ganon din kaliwanag. Tapos may mga barricade. Sa atin, inaalaw na natin yung soft barricade. Basta yung sa atin lang na prevention lang, no, na hindi didiretso yung tao. Huwag naman sana hindi didiretso. Okay, so yun lang tip i-review nyo lang to ng i-review yung video hanggang maunawaan nyo. Okay, hanggang makuha nyo. Lalo na sa mga baguhan. Alright, tapos dito, ito isa to sa unang yung matututunan, itong buhos pag kayo ay bagong sabak pa lang, fresh graduate, tapos naka-license kayo, tapos i-assign na kayo sa site.
bago kayo matuto ng rebars tsaka formworks, itong unang-unang yung matututunan, itong buhos. Kasi yung nga, syempre, sino naman talaga ang, kasi yung mga senior nyo talagang ano kayo dito, i-expose kayo, o bantayan mo yan, o wag kang uuwi, o sige tingnan mo doon kung ano na, kung may trouble punta mo ako, o gisingin mo ako sa ito office. Mga ganun naman talaga ang typical di ba? Ganun ang typical. Alright, so yun lang muna, no? Sige, thank you, bye bye.